Posible ba yun? Swap ng titulo? Possible po yun. Sakali man, yun na ba yung consider mo na parang pinaka-craziest dispute na ginawa mo o meron? Meron ba, architect, hindi magkasundo yung magkapitbahay? Ang nangyari, nagpatawag pa ng polis. Pulis? Hindi barangay, pulis agad. Welcome back sa another episode ng AD&D Talks. Ako si Architect Danny and today pag-uusapan natin ang napaka-critical at importanteng bagay bago mag-start ng construction. Meron tayong isang expert na titingin sa lupa, literal na titignan niya. Kasama ko ngayon si Engineer Carl Pareño. Welcome, Engineer. Hello, Architect Danny. Maraming salamat sa pag-invite. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang role ng isang geodetic engineer, bakit mahalaga siya, at anong role niya sa construction industry. So, Engineer Carl, kayo ay isang licensed na geodetic engineer? Tama po, Architect. So, matanong ko lang, saan po kayo nag-aral at nag-graduate? Bali, graduate ako sa University of St. Louis Tuguegarao sa Cagayan Valley, sa Norte. Bali, year 2017 ako graduate. Bakit geodetic engineer naisip mong kunin na kurso? Actually, hindi ko siya first choice. Pero, may influence yung tito ko kung bakit ako kumuha ng geodetic engineer. Sabi niya kasi, maraming problema sa lupa. Kaya, grinab ko yung opportunity kasi tinignan ko yung mga geodetic engineers dito sa Pilipinas. Kukunti pa lang kami dito. Ah, okay. Ilan na yung bilang ng mga geodetic engineer? Siguro mga nasa 10,000, 11,000. Hindi ako nagkakaroon. Sa buong Pinas? Yes. 10,000 lang? Oo. Marami pa dun. Wala na. So, kayang-kaya mo palang gumawa ng negosyo na talagang magsisikat at makakailanganin ka talaga dahil ilan lang kayo? Pwede. Possible po na ganun. So, bali, nag-start ako bilang empleyado. And then, after pandemic, nag-decide ako na mag-put up ng sarili kong surveying firm. And doon na nag-start yung Pareño Land Surveys and Engineering Services. Wow. After pandemic? Yes po. Buti hindi ka na problema lalo na may mga ECQ, GCQ na restriction. Mahirap po sa umpisa, pero sa awa ng Diyos, nairaos naman po. Okay. Mga ilang tao na ang Pareño Land Surveying? Ngayon po, kukunti pa lang po kami. Mga dalawa pa lang po yung empleyado ko. Mismo talaga. Bali, ang ginagawa ko kasi naglo-local hire lang ako. Pag malalayo yung location namin, naglo-local hire na ako. Okay. And ngayon, kinikater nyo is nationwide sa Pilipinas? Yes po. Nakakarating po kami sa Basilan, sa Mindanao, sa Visayas, sa Iloilo, dito sa Luzon, particularly dito sa NCR, sa Calabarzon. Ano bang nakita mo sa opportunity ng land survey dito sa Pilipinas? Kasi nung pumasok ako sa isang company, nakita ko na marami talagang problema sa mga lupa. And dun papasok yung mga geodetic engineers. Nakita ko na good for business. Magsasarili ako, okay siya kasi yung demand ng mga surveyor, andun eh. So, yun, trinay kong pasukin, linakasan ko yung loob ko, trinay kong pasukin yung industry na to. And luckily, okay naman yung po namin, takbo ng business. Nung time na nagtatrabaho ka as a geodetic engineer, sa span ng pagtatrabaho mo na yun, ano yung mga nahawakan mong proyekto from smallest to largest? So, yung smallest, mga residential lots, yung mga magtatayo ng bahay, yung mga client namin, mga maliliit lang, mga 100, 500 square meters. And then yung biggest siguro, yung SMC, yung sa Lipa, nasa 70 hectares ata mahigit yun. Wow, SMC. Saan yun, Lipa? Sa Lipa po. Okay. So talagang kayo nag-survey nung area na yun? Yes po. Ano yung SMC? San Miguel Corporation po. San Miguel... Pero subsidiary siya, para siyang quarry area. Quarry. Okay. Kasi nabanggit mo kanina, ang daming nagkakaproblema talaga sa lupa, no? So number one, kadalasan talaga na problema ng ating mga future homeowners at aspiring na mga lot owners is yung lupa nila. So kung nagkakaroon ng problema sa lupa, ang mga geodetic engineer ang kailangan natin lapitan. Kasi kadalasan, bago talaga magpatayo ng bahay, ang naisip nila lumapit sa mga professionals. Pero, o iba naman, hindi nila alam na kailangan muna pala lumapit sa geodetic kasi pinakasimula talaga kayo yung kailangan, no? Tama po, architect. Mahalaga talaga yung role ng isang geodetic engineer. Kasi, una pa lang, bago ka mag-construct ng bahay mo, kailangan masigurado mo na yung boundaries mo, yung legal boundaries mo na establish na mabuti. Mahirap kasi na magtatayo ka ng bahay mo sa ibang lote. May iwasan natin yung legal disputes, legal boundary disputes, may iwasan mo yung pagko-construct sa maling lote, at may iwasan mo rin yung away sa mga kapitbahay. So, para kayong referee sa property? Pwede kami maging referee, pero ang ginagawa
ginagawa lang namin kasi is we provide data, we disclose to the client kung ano yung situation ng property nila sa ground. Dinidisclose namin, ma'am, sir, ganito po yung situation sa ground, ganito po yung nangyari. So, from there, si client at saka si architect, magkakaroon sila ng idea kung paano nila gagawin yung plano sa property na yun. Gusto ko sana pag-usapan, Engineer Carl, yung mga tinatawag nilang parang lot or property horror stories. Kasi kadalasan may mga nababalitaan ako at nababasa ako sa social media. Sabi nila, may mga nag-exceed nga o kaya yung nabanggit mo, nag-encroach. Ibig sabihin hindi niya lupa. Akala niya gumalaw na pala yung muhon o kaya ano yun, ginagalaw ba ang muhon? Ano ibig sabihin nun? Yun po yung tinatawag natin, naglalakad ba talaga ang muhon? May marami po kasing kalokohan yung ginagawa ng ibang tao. Bawal po sa batas ang maglipat ng mga boundary markers natin o yung mga muhon. Bawal po talaga yon. Posible ba talaga na gumagalaw talaga yung muhon dahil sa mga bagyo, sa mga lindol? Totoo ba yun? Possible po na natatanggal talaga sila due to natural calamities tulad ng baha, ng erosion. Pero pag meron tayong kasing lot records, mahanap at mahanap pa rin natin kung saan talaga yung totoong boundary ng property. Saan naman natin nahahanap yung lot records, Engineer? Ang mga lot records po natin ay nasa DNR, saka sa LRA. LRA. Opo, Land saka sa Authority. LMB, Land Registration Authority. So, tingin ko yung isang experience ko na lang, no, yung nag-swap yung titulo nila. Ang binigay sa buyer is ibang titulo compared dun sa actual ground mismo. Posible ba yun? Swap ng titulo? Possible po yun, lalong-lalo na kapag hindi alam nung seller or nung buyer yung orientation ng property nila. So, ang ginawa nila, kumuha sila ng geodetic engineer kasi medyo gusto nilang ma-check kung totoo bang ito yung property na bibilhin namin. So, nung hinire nila kami, nakita ko talaga na iba yung lote sa actual dun sa title. Nagbase na rin kami dun sa mga lot plans from DNR. So, yun yung nakita namin. Swap talaga. Ang ginawa nila is pinagpalit pa rin yung titulo. Kung ano talaga yung actual na nabili, yun na, nag-swap din sila ng title. Paano yung sa presyo niyan? Luckily, pareha sila ng kung ilang square meters. Swerte. So, pareha sila. So, walang masyadong naging problema. Nag-execute na lang sila ng parang nag-usap na lang sila. Ito na yung titulo mo, ito yung titulo ko. So, kung sakali man, yun na ba yung mga consider mo na parang pinaka-craziest dispute na ginawa mo o meron pa? Meron pa, architect. Actually, madami pa. Meron pa kaming isang site kung saan nag-relocation survey kami at hindi magkasundo yung magkapit-bahay. Ang nangyari, nagpatawag pa ng pulis. Pulis? Hindi barangay, pulis agad. Hindi na kaya ng barangay muna, tapos hindi na kaya ng barangay, nagpapulis na. So, ano ginawa nung nagpapulis na magkapit-bahay? Ang nangyari po kasi, hindi pumayag yung kapitbahay na lagyan namin ng muhon. Kasi nga, sa record talaga, pumapatak. Medyo malaki yung discrepancy nasa 5 meters yung iuurong pa dapat. Okay. Ang sabi kasi, sabi naman ng kapitbahay, matagal na kasi kami dito na talaga yung alam namin boundary. Pero pag pagbabasehan mo yung lot records, dun talaga. So, ang nangyari, ang sinabi ko sa kanila, kung ayaw nilang pumayag, mag-hire sila ng engineer din to verify din kung saan talaga yung property boundary nila. Kaya yung tinatawag natin, nagkakaroon tayo ng joint survey. Joint survey. Joint survey. Kaming mga geodetic engineer nag-uusap din. Ako yung geodetic engineer ng client ko, tapos yung kabila naman may geodetic engineer. Yun, nag-uusap silang dalawa para masettle kung saan ba talaga yung legal boundaries niya. Meron pa kaming case na nagkaroon ng joint survey doon sa Forbes Park, Makati naman. Nangyari doon, nagkamali ng bakod. Bakod? Yes, nagkamali siya ng bakod. Yung parang nag-encroach yung encroachment is nasa 43 square meter. Nasa ang worth, kung hindi ako nagkakamali, yung worth ng property yung 43 square meter na yun is 14 million. So, medyo mataas talaga. Compare mo yung pagbabayad nila sa amin, magkano lang yung services namin compare dun sa nawawala or na-encroach na property na kailangan ma-settle. So, kailangan talaga piliin mo kung saan ka Oo. mag-i-invest kasi kesa yung magkamali, at least na simula pa na ginawa mong tama. Tama yun, architect. Kasi mahirap talaga na ano lang hindi, ganito lang yan. Lupa ko yan. Oo, nakapa ko yan. Yan na yung dati. Mahirap po na, kumbaga, mata-mata system, yung tingin-tingin lang. Mahirap po yung ganun. Kailangan precise at accurate yung mga data natin. Kadalasan kasi minamatalan talaga ng iba nating mga kakilala o mga kapitbahay. So at least meron professional talaga to check kung ano ba talaga yung mga boundary at kung saan talaga yung lot na pinaka nag-e-end. Yun yung kasi importante. So, paano nangyari yung nabanggit mo na
maling lote yung pinagtayuan ng bahay? Posible ba yun? Possible po na mangyari yun. Nangyayari kasi, iniisip ng ibang tao na mahal ang magpa-survey. Pero hindi nila alam na mas mahal yung disputes, yung legal disputes, mas mahal po yun compare kung mag-hire ka ng geodetic engineer, establish yung property boundaries mo, saan yung hangganan. From there alone, magiging panatag yung loob mo na tama yung boundaries na tatayuan mo. So parang peace of mind Yung peace of mind yung binabayaran mo. number one talaga na binabayaran. May naging experience kasi ako before na sa isang kliyente. Sabi niya sa akin, dati nagpa-design daw sila sa isang architect din. And nabanggit lang nila na nung time na may design na, biglang kailangan pala ng lot plan, tapos meron palang kulang dun sa lupa niya o kaya meron naman sumobra na. So, paano nangyayari dahil may design na? Paano mareremedyo yung mga ganun? Before talaga na mag-design si architect or si civil engineer, it's very important na yung data coming from the geodetic engineer is makita na nila para maiwasan natin yung mga problemang ganyan. Ngayon, kung hindi natin masusolusyonan yan, isipin mo architect, natayo na yung bahay. Tapos, dun mo palang malalaman, may problema pala sa lupa, hindi pala yung sakto yung lupa na tatayo ng bahay mo. Or, di kaya naman may encroachments, nag-encroach yung property mo sa kabila. Dun palang mag-umpisa yung problema. Kaya hanggat maaari, from the start pa lang talaga, na-establish na natin kung saan yung legal boundaries natin para wala tayong maging problema. So, Ano ibig sabihin ng land lot resurvey? yung resurvey kasi, kakaiba yan. Ang resurvey kasi, ginagawa natin dyan kapag may titulo ka pero walang lot description, walang technical description yun. Yung nasa second page na may bearing. May bearing and distances. Ang relocation survey naman, yung relocate, ibig sabihin, hanapin lang natin kung saan yung dating muhon niya, saan yung dating boundary niya, base na sa mga approved na plano at approved na titulo. Kung sakali naman, engineer, may tanong ako, gaano ka-importante yung sa design? Lalo na kung may yung lupa natin is minsan may matarik o kaya uneven. Diyan napapasok yung tinatawag namin na topographic survey, no? Kung saan kinukuha namin yung elevation nung lupa, titignan namin kung gaano siya katarik. Mare-record kasi namin yung elevation ng lupa at magagawa namin siya ng topographic map, which is very important sa mga civil engineers at architects para makita nila kung ano yung ground situation, ma-analyze nila at makapagplano sila kung anong dapat nilang gagawin. Oo, exactly. Kasi minsan may mga lupa na talagang may slope na akala ng iba, flat lang. Pero pag yung slope nasa, let's say, 10 to 15% na pala yung slope, ang laking dagdag sa design, sa budget. Tama, architect. Kumbaga, calculated lahat dapat bago tayo mag-propose ng mga budgets and all. Calculated dapat computed lahat yan. Makikita natin kasi sa topographic map kung ilan yung cut natin, magkano yung fill natin, at saka makikita natin kung kailangan ba yung property ng retaining wall. From there alone, ma-represent natin dun sa client na ganito yung need natin na additional cost kasi medyo matarik nga yung property, parang ganito. So, engineer, tanong ko lang kasi meron akong na-experience na isang client na meron siyang malaking lote. Tapos gusto niyang i-subdivide yung lote niya para sa mga anak niya. Ano bang process doon? So, una, mag-execute tayo ng subdivision survey. Pag-uusapan natin kung paano magiging hatian ng mga anak. For example, kung equal area ba or kung sino yung possible na malaki yung parte, possible na ganun. Ang ginagawa natin, nag-execute tayo ng subdivision survey at yung plano na yun, sinasubmit natin sa DNR or LRA. Sila kasi yung nag-a-approve ng plano natin. From there, pag na-approve na yung plano natin, dadalhin naman natin yun sa Registry of Deeds for individual titling na. Okay. Paano naman kung yumaon na? Pag yumaon na, kailangan natin mag-execute ng extrajudicial settlement of estate. Okay. Isa yun sa legal document na isasubmit natin. Tapos, i-attach natin yun sa mga survey returns. Tapos, yun na yung isasubmit na natin sa DNR or LRA. Marami na pong ganyan. Kaso lang, minsan, nahihirapan kaming mag-handle kasi yung iba ayaw ibenta. Yung iba naman gustong nandito lang kasi binavalue nila yung property. Pero it's a matter of discussion ng family na yan. Ang sinasuggest ko sa kanila, pag-usapan nyo po muna bago kami papasok dyan. Kasi mahirap po na makialam kami kung may gulo pa. So, may na-encounter ka na ba before na merong peking titulo? Actually, double titling yung na-encounter ko, architect. Property siya sa Tagaytay. Kumbaga, nagtaka na lang yung client na may nakatayo ng 3-story building dun sa property niya. Oh, paano
Paano nangyari yun? Oh, yun. Yun nga po, nagkaroon ng double titling. Kaya inakyat na lang sa court kung si court na ang magde-decide kung sino talaga yung totoong may-ari based na sa mga legal documents na may provide nila. Si geodetic engineer, anong kadalasan pinoprovide ni geodetic engineer kung magsasubmit ng mga plano sa munisipyo? Anong pinakatulong niyo? So usually yung sinasabit natin sa munisipyo is yung lot plan at saka survey report. Yun po yung sinasabit natin for building permit purposes po. Okay. Yun yung kailangan sa amin ng geodetic engineer. Yun ba yung signed and sealed na blueprint din? Yes po, signed and sealed na blueprint po yun. So engineer, paano naman magpapatitle kung sakaling walang titulo yung lot owner? Bali, kailangan po natin mag-secure muna ng survey authority sa Penro. Pwede tayo mag-original survey para matituluhan yung property, magsasubmit ulit tayo sa DNR. Marami po kasi yung requirements. Possible din na walang titulo pero may cadastral survey na yung isang munisipyo. So, pwede nating pagbasehan yung record, yung cadastral record para ma-determine natin yung property at ma-applyan natin ng titulo sa Penro or Sentro. So, paano kayo nakikipag-coordinate naman kay architect kapag kailangan na ng isang lot owner na gusto niya magpatayo ng bahay? Si architect usually yung kumukontak sa mga geodetic engineers kung may itatayo silang bahay. So, ang ginagawa namin, pag sinabi na ni architect na may ipapasurvey siya, ang unang-unang ginagawa namin is due diligence. Nagre-research muna kami. Kinukuha namin yung lot records ng property, pati mga adjoining lots. Yun talaga yung number one na ginagawa namin para pag nag-field na kami, nandun na lahat, rekta na, diretso na kami mag-survey, then makukuha namin kung saan talaga yung hangganan ng boundaries, mache-check namin kung may mga encroachments man o wala. From there, makakagawa kami ng map or plans na sinasubmit sa mga architects. Ngayon, kausapin mo ako regarding sa proseso ng pagsasurvey. Ano bang ginagamit nyo kadalasan ng mga aparatus? Ngayon po, marami ng high-tech na lumalabas na surveying instrument. Pero kadalasan, ang ginagamit namin, yung total station, saka Global Navigation Satellite System or GPS, RTK, yun na po yung madalas na ginagamit namin. Ngayon, meron na din yung drone. Saka yung LiDAR, which is very, kumbaga, yung LiDAR kasi pang malawakang project na yun eh. Ano ibig sabihin ng LiDAR? Light detection and ranging. Nagpapalipad tayo ng UAV, an aerial vehicle, tapos kinakapture na yung properties, yung mga subject lots, tapos pwede din siya makapag-derive ng topographic map. Sobrang advanced na pala. May ganun na pala ngayon. Akala ko AI lang yung may mga advanced, pero kaya rin na rin pala mag-survey ng lupa gamit drone. Ngayon naman, engineer, ano naman yung parang pinaka-tip mo or advice mo sa mga future na lot owners na bibili pa lang na lupa? Ang pinaka-tip siguro, mag-start po tayo sa kung saan yung legal boundaries natin. Unang-una, mag-hire kayo ng isang lisensyadong geodetic engineer para ma-establish yung boundaries ninyo. Kasi sa umpisa pa lang na yun, kung ma-establish na natin yung legal boundaries ninyo, smooth sailing na ang magiging plano at design ng architect saka civil engineers. Ano bang pinaka-common na maling akala ng mga tao sa geodetic engineer? Tingin ko yung pag-geodetic engineer for permit purposes, lalong lot plan, pero hindi nila alam na sobrang crucial ng role ng isang geodetic engineer. Mahirap kasi na ang tingin nila sa amin, kumbaga hindi na nila ina-avail yung services namin kasi ang alam nila sigurado na sila sa property na gagamitin nila. Oo, kasi naalala ko talaga na importante talaga na may geodetic engineer kasi mga nakakatrabaho ko rin sila engineer card, lalo na kung sloping talaga, may landslide risk, tapos yung mga land dispute, yung mga ganyan, tapos sometimes yung yung construction error, nangyayari talaga kapag walang geodetic eh. So very important. Yun yung ma-advise ko sa ating mga audience at viewers. Tama po yan, architect. Kaya sobrang mahalaga po yung role ng isang geodetic engineer bago tayo magpatayo ng bahay. Safety na rin, no? Safety na rin, tama po. Ngayon, engineer, tingin mo, ano ang future ng geodetic engineer dito sa Pilipinas? Saan ba papunta tong industriya na to? Siguro more on tech-driven na sila, mga AI tools for processing. Tapos siguro ma-integrate na din sa inyo, yung sa BIM, ma-integrate na yun. So yun po yung nakikita ko. Marami ng innovations ngayon sa field ng geodetic engineering. Kaya tingin ko yung mga ganyan, one click na lang in the future, ma-process na natin mga yan. Kung meron kang maiiwang parang pinaka-final na advice o may papayo sa ating mga homeowners na gusto magsimula ng bahay ngayong 2025, ano ang pwede mong i-adviso sa kanila para hindi sila magkamali at pasayang ang pera nila? Unang-una, kumonsulta kayo sa tamang professional. Dumulog kayo sa mga engineers at architects. Parang sa ganun, hindi sayang ang mga pinag-ipunan nyo. So you may like us and follow us sa Pareño Land Surveys and Engineering Services sa Facebook po.
Sobrang dami kong natutunan today. Salamat, Engineer Carl. Actually, bago talaga kayo magpagawa ng dream house nyo, kailangan nyo muna talagang hanapin yung isang geodetic engineer. Mahalaga yung role kasi nila. Para iwas na rin tayo sa mga lote drama at kung ano-ano pa. And of course, isa sila sa pinaka-importante para safe ang lote nyo. And of course, kung gusto nyo sa susunod na episode, magbigay kayo ng kwento at ng mga experience nyo dito sa pagpapagawa ng bahay. At kung kayo ay isang professional, supplier, contractor o kung sino pa, you are more than welcome para mag-share ng story nyo para matuto ang ating mga audience at meron silang pagbabasihan kapag nagpapagawa na sila ng kanilang dream home. Once again, I am Architect Danny and my partner Architect Dayan. We are in social media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. You may follow us here. And thank you, Engineer Carl, for being here and salamat sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa atin dito sa Pilipinas. Thank you, Architect Danny, sa pag-invite. Maraming salamat po. Alright, don't forget to click that notification bell and of course, follow us on our social media pages for us to trailblaze and help more Filipinos para sa kanilang dream house. God bless mga kabahay!